So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, dahil po sa patuloy na pagpalag ng ating DND Secretary na si Gibo Chidoro regarding nga po dito sa West Philippine Sea at saka sa China, ay malinaw na po talaga kung sino ang totoong weak leader. Well, hindi talaga natin maiwasan na magkumpara, pero mas di hamak naman po talaga na mas maganda po yung ginagawa po ng ating administrasyon ngayon. Kumpara nga po ng dati na maka-China na si Digong. At especially nga po ngayon na tinawag pong squatter. Tinawag pong squatter ni Gibo Chidoro itong China kasi nga po pakalat-kalat yung China sa mismong teritoryo po natin. At ang nakakainis pa talaga dito, no, talagang pinaglalaban pa talaga ni dating Pangulong Mau Diggs na ibigay na lang sana natin yung teritoryo po natin sa China. Kasi nga tubig lang daw po yan. So para makuha po natin yung narrative mga kababayan, nakakainis na talaga si Digong, no? Akala mo naman napakagaling eh. So para makuha po natin yung narrative, so ito po yung sinabi nga po ni DND Secretary Gibo Chidoro. So, ang sabi niya dito, tinawag ni Defense Secretary Gibo Chidoro na squatter ang China dahil sa illegal na pag-ukupan nito sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Yan. So, ang sabi nga po ni Gibo dito, no, pag inoccupy ng Pilipinas ang Haiyan Island ng China, yun, illegal occupation yun. Pero pag dito sila within 200 mile EEZ, sila ang squatter dito. Illegal. So ito po yung mga bagay, mga kababayan, no, na hindi po natin nakita nung panahon nga po ni dating Pangulong Mau Diggs. So para mas malinaw po mga ka-Streetwise, panoorin na lang po natin yung sinabi po ni DND Secretary Gibo Chidoro. Okay? Disputed sovereignty over the whole of the South China Sea is the most provocative statement. If we enter the 200 nautical mile EEZ of other countries, then that is a clear provocation which we have no intention of doing whatsoever. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yun, illegal occupation yun. Pero yun, nandito sila within our 200 mile exclusive economic zone. Sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID, ewan po kung bakit ayaw. Di ba mga kababayan? Just bear with me mga ka-Streetwise, no, kasi meron po akong gustong ipunto dito. Okay. So, kung maalala po kasi natin mga kababayan, itong si Gibo Chidoro pala ay inalok din pala ni dating Pangulong Duterte na maging DND Secretary. Yun nga lang po tinanggihan. Okay. So babalikan po natin yung issue po na yan. Kasi nga po mga kababayan, nakakatuwa lang po talaga, no, na nakakataas po kasi ng moral na kung dati po ay sunod-sunuran tayo sa China at parang baliwala lang kay dating Pangulong Duterte na binubuli tayo, ngayon po meron po tayong DND Secretary na sobrang tapang at saka may prinsipyo. So syempre, nakakataas po ito ng moral ng ating mga kasundaluhan at saka ng kapwa natin Pilipino. And then mga kababayan, no, kung maalala rin po natin, andyan pa rin po yung yung electronic billboard ni Gibo Chidoro sa EDSA na talagang pinangangalandakan niya talaga na ipaglaban po natin yung West Philippine Sea po na yan. So mga kababayan, ito na nga po yung punto natin dito. Dahil nga po dyan po sa sinabi nga po ni Gibo Chidoro, bigla ko po nadaanan ito. So kung maalala lang po natin mga kababayan, ito po ay nangyari noong August 25, 2016. Na-report ito sa Inquirer. So ang sabi po dito sa balita na to, no, Gibo rejects Duterte defense post offer. So malinaw po mga kababayan, base po sa history po natin, na inalok po ni dating Pangulong Mau Diggs si Gibo Chidoro para maging DND Secretary. Pero ang ending po nito mga kababayan, basahin po natin, continue natin, okay? Gilbert Gibo Chidoro turned down the offer to the head of the Department of National Defense, President Duterte revealed on Thursday. Coming in tonight, I called him and reiterated my offer. Duterte said at a midnight news conference in Davao City. This was the second time that the Commander-in-Chief asked Gibo to be the Defense Secretary. So malinaw po dito mga ka-Streetwise na 2 beses po talaga na tinanggihan po ni Gibo Chidoro yung offer po sa kanya ni dating Pangulong Duterte para maging Defense Secretary. Kasi mga kababayan, no, ito lang syempre ito, mag-speculate lang tayo.
Hindi naman po kasi talaga maganda na meron po tayong Defense Secretary na merong prinsipyo at merong tapang para ipaglaban po yung West Philippine Sea at magiging sunod-sunuran lang po siya sa order ng ating presidente on that time nga po na si Digong, si Mau Diggs. So isipin nyo lang yun mga ka-streetwise. Kung sakali man na tinanggap po ni Gibo Teodoro yung offer sa kanya ni dating Pangulong Duterte, malamang baka wala pang isang taon baka nag-resign din po si Gibo. Kasi po, kitang-kita naman po talaga natin ngayon na hindi po talaga align yung prinsipyo po ni Gibo at saka ni dating Pangulong Duterte. Malamang baka nung ino-offer pa nga ito ni dating Pangulong Duterte kay Gibo para maging Defense Secretary, may posibilidad po na pag-usapan nila yung magiging strategy. At may chance din po nun mga kababayan na hindi talaga nag-agree si Gibo sa gusto nga po ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga po, yung pinaka-strategy po talaga ni dating Pangulong Duterte sa West Philippine Sea ay strategy po ng duwag. And then mga kababayan kasi, yung pinaka-nakakainis kasi dito mga kababayan, no, na meron na nga po tayong presidente ngayon na si PBBM na talaga may prinsipyo po sa West Philippine Sea at meron din po tayong Defense Secretary na si Gibo Teodoro na maprinsipyo din. Andyan pa rin po si dating Pangulong Duterte na umi-echo pa na itong si Duterte nga po ay nag-iimpluwensya pa ng mga kababayan natin na ipamigay na lang po natin yung West Philippine Sea. Katangahan na lang po talaga maniniwala dito. So para maliwanag po, no, pakinggan po natin yung mismong sinabi nga po ni dating Pangulong Mau Diggs. Yung mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on West Philippine Sea. Karami ng dagat natin, di ibigay na nga. Sige, yun na yan. Di ba mga kababayan, kita mo kung gaano katanga itong si Duterte. Ang laki-laki naman daw po ng dagat ng Pilipinas. So yung karagatan na lang daw po ng West Philippine Sea ay ipamigay na lang daw po sa China. Well, mga kababayan, talagang hindi talaga kayo magkakasundo ni Gibo. Buti nga, sa una pa lang, tinanggihan ka na. Kung hindi, baka napahiya ka pa kay Gibo. Hindi na presidente itong si Digong, pero umihirit pa na ibigay na lang daw po natin sa China itong karagatan po natin. Kasi dagat lang naman daw po yan. Tanga talaga, no? Kasi mga kababayan, no, ito malinaw naman po ito sa Constitution natin. Galing po ito sa 1987 Constitution po ng Pilipinas. So makita po natin dito, no, sa Article 2, sa Section 1 mismo, okay? Ang sabi dito, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So mga kababayan po, base po talaga sa Constitution po natin ay dapat po talaga natin angkinin yung soberenya po natin. Na ito nga po, no, na talaga nakakagulat talaga mga kababayan, na kahit hindi na nga po presidente itong si dating Pangulong Mau Diggs, talaga nag-iimpluwensya pa talaga na isuko po yung soberenya natin sa China kasi nga dagat lang daw po yan. At ang nakakainis pa dito mga kababayan, may naniniwala pa din. So isipin lang natin mga ka-streetwise, no, sobrang consistent po talaga ni dating Pangulong Duterte. From the start ay talagang maka-China na, on the process habang siya ay presidente, maka-China na, hanggang ngayon po na hindi na po siya presidente, maka-China pa rin po talaga siya. At mga kababayan, hindi po natin maririnig yung mga word nga po na squatter ang China, yung mga pagwa-water gun, yung mga dangerous maneuvers, hindi po natin narinig yan nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte kasi nga po tinatago. Pero ngayon po talaga, no, talagang overwhelming na po talaga yung information about nga po sa West Philippine Sea dahil nga po meron po tayong presidente at meron po tayong DND secretary na meron pong prinsipyo. So yun lang mga kababayan, no, maiksing content lang naman ito, no. So nakakainis po talaga ito si Digong. Hindi ako talaga nagulat talaga ako, no, nung napanood ko tong video na to. Tapos ngayon, ang lalakas pa ng loob ng mga putang inang mga DDS na to, na tawaging weak ang ating presidente. Ito na nga, video na nga to, ebidensya na nga to. Dahil na nga po sa sobrang kaduwagan na nga ni Digong, ay handa siyang ibigay po yung dagat natin sa China. And then, matapang lang po talaga si Digong sa kapwa Pilipino, pero po sa China duwag. So yun lang po mga streetwise na. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Gibo Teodoro na mga squatter itong China. At syempre, naniniwala rin po ba kayo na good move yung ginawa po ni Gibo Teodoro noong panahon nga po ni dating Pangulong Mau Diggs na i-turn down yung offer bilang DND Secretary? At ano po masasabi nyo nga dito kay Digong na hanggang ngayon duwag pa rin? So yun lang po, no, sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.